O, siyempre po yung mga bata, di po ba? Nakakapanood po tayo ng mga palabas tungkol sa mga alien na ganyan. At dumating sa point na sabi ko, siguro alien ako. Kasi iba ako mag-isip, iba yung mga tanong ko sa sarili ko. Gaya ng tanong ko sa sarili ko na, bakit ako pinanganak? Bakit sa lugar na ito ako pinanganak? Natanong niyo po ba sa sarili niyo yun? Last Thursday nakapag-share po ako ng konti tungkol po sa calling. Pero dito po, this time, not just about calling, but about purpose po ang pag-uusapan po natin. Tinatanong ko, bakit sila yung mga maging magulang ko? Bakit hindi mayaman? Bakit hindi yung asinisado? Bakit hindi ako naging kagaya ng iba? Marami po akong tanong kasi iba yung nakikita ko sa sarili ko at iba rin yung nakikita kong bagay sa ibang mga tao, sa ibang mga kabataan. Sabi ko sa sarili ko noon, abnormal kaya talaga ako. Ganun. Tapos dumating po sa tinatanong ko yung sarili ko, sabi ko, ito lang ba talaga yung dahilan kung bakit nabubuhay yung mga tao? Kasi ang mga bata po, ako po ng bata, kasi sarado ang dato katoliko po kami, pinalaki kami ng mga magulang ko po, tsaka po yung mga tiyahin ko na alas 3, alas 6, nananalangin, pagkakain, nananalangin, tapos kinakabisado yung Baginoong Pariay, biro lang po yun. Kabisado ko po yung rosaryo. Nung bata pa po ka, nakabisado ko na po yun. Kasi, ayun nga po yung kalakaran ng buhay namin sa pamilya namin. Tapos pagtungtong po ng alas 6 ng hapon, tatawagin kami lahat ng tatay ko. Pag wala ka sa bahay, papaluin ka. Tapos lilid kami nun, kaya kami nila Pedro nun, marunong po kami mag-lead ng rosaryo. Kaya meron pa nga panalangin na, Torre ni Babel, papahan mo kami. Di ba yung mga gano'n? Tanya. Torre ni Babel, naaawa mo pala. Torre Lari ngayon po, mga gano'n, puro Torre. Ang alam mo. Bahay ko po. Alam po, di ba ba, puro gano'n yung panalangin na sabi ko, Lord, ito ba talaga? Pero sa sarili ko, nagkakaroon ako ng tanong, bakit may mga bagay na hindi maipaliwanag? At may pakaramdam po ako na mayroong isang nilalang na kumokontrol sa buhay ko. At maraming pagkakataon, gaya po nung tinatanong ko yung sarili ko, sabi ko, bakit nung pinanganak ako, nakapulupot tayo ang umbilical cord ko sa leeg, pero hindi pa ako namatay? Anong dahilan kung bakit? Sabi ko, nung panahon na bata ko, sabi ko nga, marami po akong struggle personally, no? May po tinatawag na identity crisis. Meron po akong ganun ng bata na naranasan ko. Pero naniniwala po ako karamihan ng kabataan dinanas ko yun. Nagtatanong ako na nakakasawa pala yung buhay. Kasi bakit? Kasi sabi ng mga magulang, yung mga matatanda, mag-aaral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho, tapos magkaroon ka ng magandang pamilya, tapos pagkatapos na tatanda ka, magiging lolo ka, mamamatay ka. Nakita ko po yung value ng buhay ko noon, nonsense pala yung buhay. Bakit po? Kasi papanganak ka, mamamatay ka. Aseso ka o hindi, mamamatay ka pa rin. Wala pong kabalyo-balyo sa akin yung mga panahon yung buhay. Kasi bakit, tinatanong ko nga po yung sarili ko, yun lang ba talaga yung dahilan? Kaya tinatanong ko po yung tiyahin ko noon, kasi yung tiyahin ko po, hindi po sa pagmamayaba, kasi tita ko po kasi valedictorian, tapos cum laude po nung dumating sa UP, kaya motivation po sa amin, mag-aral kayo mabuti, para masenso yung buhay nyo. Dala-dala ko naman po yung ganung kaisipan, kaya lang, ang tanong ko po, bakit nung unang panahon, hindi naman nag-aaral yung mga tao, pero nabubuhay? Di po ba? Buhay na buhay po sila. Kaya nga tayo, naranasan natin na nandito po tayo ngayon dahil sa mga ninuno natin, hindi naman nag-aaral, pero nandito po. Nabuhay sila. Kaya sabi ko, nonsense yung sinasabi ng mga matatanda na mag-aral kayo na mabuti, masenso kayo, kasi darating din ito, mamamatay ka din naman. Tatanong ko po sa buhay noon, ano ba ang purpose kung bakit nandito ako? At nung naging born again po ako, nakakilala po ako sa Lord, isa sa mga tanong ko, bakit may church? At anong ginagawa ko sa loob ng church? Anong silbi ko dito? Yun po yung mga bagay na tinanong ko. Sabi po na binasa natin kanina, sabi po ng verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gifts. Lahat po na pumasok sa loob ng church na to, hindi ka po tinawag ni pastor.
hindi ka po tinawag ni Kuya Jay o ng mga elders po dito. Kahit po mga bata na nakakapasok po sa loob ng church, kahit po sa mga baguhan po na nandito, hindi sino man ang tumawag sa iyo kundi ang Diyos. At alam niyo po, nung nabasa ko yung buhay ni Jeremiah, sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah 1 verse 4 and 5, sabi doon, bago ka pa ipinanganak, in-appoint na kita. Pagkasabi nga po sa sarili mo, sabi mo po sa sarili mo, bago pa ako ipinanganak, Bago pa ako pinanganak, in-appoint na ako ng Diyos. na-point na ako ng Diyos. Ang tanong, ano pong ginagawa natin ngayon? Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Marami po sa atin, ang dahilan kung bakit, tamaan po, maguwi ng Lord, kung bakit, ang tagal-tagal na po natin sa church, parang nonsense, wala pong value, wala pong buhay, yung buhay pananampalataya natin. Kasi po, marami po sa atin, ako po naranasan ko po doon, tagal ko sa church, hindi ko talaga alam kung anong dahilan, kung bakit ako nasa church. Kaya dumating yung time na, pag-aaral ako, dadalo ko, hindi ako dadalo, magmi-minister ako, hindi ako magmi-minister, tinatamad akong tumugtog, tinatamad akong umati ng mga Bible study, kasi bakit? Hindi ko naman talaga alam ang dahilan kung bakit ako nasa loob ng church. Pero nung na-realize ko, yung dahilan kung bakit ako nandito sa loob ng church, kung bakit ako naligtas, at bakit ako sinelyuhan ng banal na Espiritu, sabi ko, ito na nga pala talaga yung silbi ng buhay. Dati nonsense, pero ngayon, may silbi na yung buhay. Ang buhay ko ngayon ay hindi lang para mag-aral, umasenso, yumaman at mamatay, hindi po yun. Kundi ang tunay na dahilan ng buhay ay dahil tinawag ka ng Diyos bago ka pa ipinanganak. Marami po sa atin naglilingkod sa Diyos kasi para magkamit po ng buhay na walang hanggan. Amen po, totoo po yun. Dapat naman po talaga ganun. Pero ang dahilan kung bakit po tayo nandito ngayon, kasi bago pa po tayo pinanganak. Bago pa po tayo pinanganak. Talagang alam ng Diyos na papasok ka sa loob ng church na ito. At meron kang gagawin para lumago ang iglesia nito. Amen po ba? Ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano po na hindi tumatagal sa ministry, hindi nila alam ang value ng ministry. Nagsasawa sila, gagawin na nila yung sarili nilang plano sa buhay, ay magninegosyo ko, aasenso ako, ganun. Lahat na po ng bagay na gusto nila. Kasi bakit po? Diba tinanggap natin si Lord, sinasabi ng mga Bible teachers, sinasabi ng mga ng Bible, ng mga umaatin pa tayo ng mga Bible studies, sabi, Christ-centered life. Pero most of the believers ngayon, ang buhay, hindi po Christ-centered, self-centered. Pero nire-recognize po nila ang Savior. Bakit ko po nasabi? Kasi mas mahaba yung panahon sa pansariling bagay kaysa sa buhay paglilingkod. Bakit nga po? Kasi nga